Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa departure hall ng Incheon International Airport. Sa gitna ng libu-libong mga manlalakbay na nagmamadali, isang lalaki ang nakatayo, o mas tamang sabihin, halos lumuhod na sa bigat ng hiya. Siya si Ginoong Pu Min, isang veteranong guro na may 35 taong karanasan sa isa sa mga pinakaprestihiyoso at elitistang mataas na paaralan sa Gangnam, Seoul. Sa harap ng 120 mga estudyante, dahan-dahan, at puno ng pagsisisi, iniyuko niya ang kanyang ulo ng napakalalim. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig ng paliparan. Nagkamali ako, ang garalgal niyang bulong, na sapat lang para marinig ng mga nasa unahan. Nagkamali ako ng husga. Patawarin niyo ako. Kung babalikan ang mga pangyayari bago ang sandaling ito, ang sitwasyon ay kabaligtaran. Ang paligid ay puno ng galit, takot, at matinding pagtutol. Ang mga telepono sa opisina ng paaralan ay walang tigil sa pagring, tila sasabog na sa dami ng tawag mula sa 300 magulang na nagngangalit. Bakit hindi New York? Bakit hindi London, ang sigaw ng isang ina sa kabilang linya? Bakit sa Pilipinas? Nahihibang na ba kayo? Hindi ba't magulo doon? Ang traffic, ang init, ang mga snatcher. Paano niyo matitiyak ang kaligtasan ng anak ko sa Maynila? Kahit ang mga kapwa guro ni Ginoong Pu Min ay hindi mapakali. Ang Pilipinas. Sa kanilang isipan, ito ay isang bansang puno ng mga motorsiklo, maingay na jeepney, at mga balita tungkol sa hindi magandang seguridad. Bilang head teacher ng batch na yon, si Ginoong Pu Min ang nasa gitna ng bagyo. Hindi niya ginusto ito. Napilitan lamang siya dahil sa isang malupit na desisyon ng administrasyon tungkol sa pondo. Ngunit 5 araw lang ang lumipas. 5 araw sa ilalim ng araw ng tropiko. At ngayon, sa pagbabalik nila sa Korea, ang galit ng 300 magulang ay mapapalitan ng isang kwentong hindi nila inaasahan. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw na yon? Ano ang nakita ng veteranong guro sa mga kalsada ng Maynila na nagpaluhod sa kanya sa hiya at pasasalamat? Magsimula tayo sa simula. Ako si Pu Min sa loob ng 3 dekada, naging saksi ako sa paglaki ng mga anak ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang pamilya sa Korea. Ang aming taunang field trip ay tradisyonal na sa mga lungsod tulad ng New York, Paris o London. Ito ang inaasahan. Ito ang pamantayan. Ngunit noong nakaraang Pebrero, ipinatawag kami ng punong guro sa isang emergency meeting. Ang aming budget ay tinapyasan ng 40%. Kailangan naming pagkasyahin ang 120,000 won bawat estudyante. Ang New York ay nangangailangan ng hindi bababa sa 180,000 won. Impossible. Ang kinatawa ng travel agency, na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang proposal, ay nagmungkahi, paano kung sa Pilipinas? Sa Maynila? Ang katahimikan sa conference room ay tila yelo. Sa 100,000 won, kaya nating bigyan sila ng marangyang karanasan sa loob ng 5 araw, dagdag niya. Wala akong naramdamang excitement. Sa totoo lang, nadismaya ako. Sa 35 taon ko sa serbisyo, hindi ko kailanman pinangarap na dalhin ang mga estudyante ko sa Pilipinas. Ang tingin ko sa bansang iyon ay third world. Magulo. Delikado. Noong Marso, sa pagpupulong kasama ang mga magulang, sumabog ang galit. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga holdapan doon, sabi ng isang ama na nakasuot ng mamahaling suit. Ang traffic daw ay impyerno, at ang mga nagmumotorsiklo ay walang disiplina, sabi naman ng isang ina. Kung may mangyari sa anak ko habang tumatawid sa kalsada, sino ang mananagot? Ipinakita ko ang mga brochure ng magagandang beach at historical sites, pero kahit ako, hindi kumbinsido. Ang mga kasamahan ko ay may kani-kanyang reklamo. Paano ang pagkain? Tanong ni Teacher Kim. Baka puro mamantika o hindi hiyang sa tiyan ng mga bata. Ang init, sabi naman ni Teacher Lee. Baka mahimatay ang mga bata sa humidity. Umuwi ako sa bahay na mabigat ang loob. Nagreklamo ako sa asawa kong si Jae-young. Ito na yata ang pinakamalalang field trip sa kasaysayan ng paaralan. Ngunit mumiti lang si Jae-young. Malay mo, maging isang bagong karanasan ito. Hindi ako naniwala. Sa internet, naghanap ako ng impormasyon tungkol sa Maynila. Bagamat may mga larawan ng magagandang gusali sa Makati at Iis, mas tumatak sa isip ko ang mga salitang manhole, baha, traffic, at pickpocket.
Nakita ko ang mga video ng siksikan sa Embry at mga balita tungkol sa krimen. Gabi bago ang alis, inilagay ko ang aking pasaporte, mga gamot, at listahan ng mga estudyante sa aking bag. Isa lang ang dasal ko, sana makauwi kami ng ligtas. Yun lang. Basta walang masaktan, sapat na yon. Araw ng pag-alis. Incheon Airport. 120 estudyante, 8 guro. Baka sa mukha ng mga bata ang panghihinayang. Sayang, akala ko sa Times Square tayo magpa-picture, rinig kong bulong ng isa. Pagpasok sa eroplano, kinausap ako ni Teacher Lee. Gawin na lang natin ang makakaya natin, Sir Pu. Tumango ako, pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi nawawala. Lumipas ang 4 na oras. Ang eroplano ay nagsimulang bumaba. Sa bintana, nakita ko ang kalat-kalat na ilaw ng Metro Manila. Ito na, naisip ko. Wala nang atrasan. Paglapag namin sa Ninoy Aquino International Airport, LA, Terminal 3, inihanda ko ang sarili ko sa gulo. Inasahan ko ang mainit, marumi, at magulong airport na madalas kong nababasa sa mga forum. Ngunit paglabas namin ng tube, iba ang sumalubong sa akin. Naramdaman ko ang bahagyang init ng tropiko, pero ang loob ng terminal ay malamig, maliwanag, at malinis. Ang sahig ay makintab. Hindi ito kasing laki ng Incheon, pero may kakaibang ayos. Ang pinakaagaw pansin ay ang mga tao. Ang mga staff sa immigration, ang mga janitor, ang mga security guard, lahat sila ay nakangiti. Mabuhay! Welcome to the Philippines, bati ng isang immigration officer sa mga estudyante gamit ang malinaw na Ingles. Mabilis ang proseso. Walang sumigaw. Walang naging masungit. Sa baggage claim, inakala kong ihahagis lang ang aming mga maleta gaya ng napanood ko sa ibang viral videos. Pero laking gulat ko nang makita kong maayos na inaabot ng mga staff ang mga bag at tinutulungan pa ang mga estudyante na iangat ito sa mga cart. Ang babait naman nila, bulong ng isang estudyanteng babae. Paglabas namin sa arrival area, sinalubong kami ng mainit na hangin ng Maynila, amoy ng gasolina, halumigmig at dagat. Pero bago pa kami mainip, isang lalaking nasa edad 30, may hawak na placard ng aming paaralan, ang lumapit ng nakangiti. Magandang hapon po. Ako si Mark, ang inyong tour guide, bati niya sa matatas na Korean. Sumakay kami sa malalaking tourist bus. Habang binabagtas namin ang skyway patungong lungsod, nagsimulang magpaliwanag si Mark. Ang Pilipinas po ay kilala sa aming hospitality. Ang turing namin sa bisita ay parang pamilya. Tumingin ako sa labas. Mula sa mataas na skyway, nakita ko ang pinaghalong luma at bago. Ang mga bubong ng mga bahay na dikit-dikit, at sa di kalayuan, ang nagtataasang mga skyscraper ng Makati at Taguig na kumikislap sa ilalim ng papalubog na araw. Sir, sabi ni Mark, maraming nagsasabi na magulo ang Maynila. Totoo, may traffic. Totoo, maingay. Pero sa ilalim ng ingay na yan ay ang puso ng mga Pilipino. Nakarating kami sa aming hotel sa Bonifacio Global City, Yisi. Dito ako tuluyang nagulat. Ang Yisi ay hindi tugma sa third world na imahe na nasa isip ko. Malalawak ang kalsada. Walang nakasabit na kable ng kuryente. Ang mga gusali ay moderno at artistiko. Ang mga tao ay naglalakad ng payapa sa high street. May mga nagjo-jogging, may mga nagpapasya ng aso. Parang Gangnam din, bulong ni Teacher Kim. Hindi, mas maaliwalas pa dito kaysa sa ibang parte ng Seoul. Ang hapunan ay sa isang sikat na Filipino restaurant. Sinigang, adobo, kare-kare, at lechon kawali. Ang mga estudyante na noong una ay nag-aalangan sa heavy spices ay halos mag-agawan sa lechon. Ang lutong ng balat at lambot ng laman ay nagpamangha sa kanila. Sir! Ang sarap ng halo-halo, sigaw ng isang estudyante habang hinahalo ang yelo at gatas na kulay ube. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng free time ang mga bata sa paligid ng Gyeao High Street. Hinati namin sila sa grupo. Kinakabahan ako. Baka may mandukot. Baka may manggulong lasing. Naglakad-lakad kami. Napansin ko ang disiplina. Sa mga tawiran, humihinto ang mga sasakyan kapag may tumatawid. Ang mga traffic enforcer ay nasa bawat kanto. Sir, napansin niyo ba? Sabi ni Teacher Lee habang nagmamasid kami sa mga naglalakad. Ang daming may hawak na cellphone habang naglalakad. May mga nakabackpack sa likod. Walang takot. Nga.
Sa mga forum, sabi nila huwag ilalabas ang cellphone. Pero dito, nakikita ko ang mga kabataan na nagtitiktok sa gitna ng parke. Ang mga empleyado ng call center na lumalabas ng gusali ay kampanteng nagkukwentuhan. Bumalik kami sa hotel ng payapa. Walang masamang nangyari. Sa bintana ng aking kwarto sa ika-14 na napalapag, tinanaw ko ang skyline ng Maynila. Ang mga ilaw ay parang mga bituin. Nagsisimula nang magbago ang pananaw ko. Kinabukasan, ang itinerary namin ay ang makasaysayang Intramuros at ang abalang Binondo Chinatown. Ito ang tunay na pagsubok. Ang Giiso ay moderno pero ang Old Manila ay iba. Mainit ang sikat ng araw nang bumaba kami sa Fort Santiago. Namangha ang mga estudyante sa mga lumang pader at kalesa. Para silang nasa pelikula. Pero pagkatapos, tumuloy kami sa Binondo para sa food trip at souvenir shopping. Dito, ang tao ay siksikan. Maingay. Masikip. Dito ko naramdaman ang kaba. Hawakan ang mga bag, paalala ko sa lahat. Binigyan ko sila ng 1 oras na free time para bumili ng hopia at tikoy. Nagpasya kami ni Teacher Lee na magkape sa isang maliit na kapihan malapit sa simbahan ng Binondo. Habang naglalakad kami, biglang may narinig kaming sigaw at iyak mula sa di kalayuan. Sir! Sir! Tumakbo ako. Sa isang gilid ng kalye, nakaupo sa bangketa ang estudyante naming si Jiwoo. Namumutla siya, nanginginig at umiiyak ng malakas. Nawawala ang wallet ko. Ang passport ko nandoon din, hagulgol niya. Bumagsak ang mundo ko. Ito na. Ito na ang kinatatakutan ko. Ang bangungot ng Maynila. Siguro ay nadukutan siya sa siksikan. Paano kami uwi? Ang passport. Pero bago pa ako makapagsalita, napansin ko ang nangyayari sa paligid niya. Hindi siya pinabayaan. Hindi siya ninakawan ng iba pa. Sa halip, pinalibutan siya ng mga Pilipino. Sa una, 2 o 3 lang. Maya-maya, 7 na sila. Isang estudyante sa kolehiyo na nakauniporme, isang ginang na may dalang mga supot ng gulay, isang lalaking nakabarong, marahil empleyado, at isang tindera ng tubig. Ang estudyante sa kolehiyo ay mabilis na naglabas ng cellphone. Saan mo huling nakita? Which store? Tanong niya sa Ingalls. Ang ginang naman ay hinahaplos ang likod ni Jiwoo. Huwag ka mag-alala, anak. Don't see Roy. It's okay, sabi niya sa pinaghalong Tagalog at Ingalls. Kumuha siya ng pamaypay at pinaypayan ang umiiyak na bata dahil sa init. Ang tindera ay nag-abot ng isang malamig na bote ng tubig. Inom ka muna, ma'am. Para kumalma ka. Libre na yan. Ang lalaking nakabarong ay lumapit sa amin ni Teacher Lee. Sir, teacher kayo? Tutulungan namin kayo maghanap. Balikan natin ang dinaanan niya. Natulala ako. Wala pang 1 minuto, 7 estranghero ang sabay-sabay na kumilos para tulungan ang isang dayuhang hindi naman nila kaano-ano. Ito ba ang sinasabi nilang bayanihan? Tumawag ang estudyanteng Pilipino sa tindahan na huling pinuntahan ni Jiwoo. Kinausap niya ang may-ari. Maya-maya, may dumating na 2 pulis na nakabisikleta. Good morning po. Anong nangyari? Tanong ng pulis ng may ngiti pero seryoso sa trabaho. Imbes na matakot kami sa pulis, naramdaman namin ang seguridad. Samahan namin kayo sa presinto para sa affidavit kung sakaling kailangan, pero lirhay muna nating balikan, sabi ng pulis. Ang estudyanteng Pilipino, na nagpakilalang si Miguel mula sa University of Santo Tomas, Leste, ay nagsabing, sasamahan ko na po kayo sa police station para mag-translate kung mahirapan kayo sa English. Ha? Hindi ba may klase ka pa? Tanong ko. Okay lang po, sir. Mas importante po ito. Kawawa naman siya, sagot ni Miguel nang nakangiti. Pumunta kami sa estasyon ng pulis sa may Plaza Lorenzo Ruiz. Ang mga pulis ay naghain pa ng kape at biskwit. Si Miguel ay matyagang nag-translate. Habang naghihintay, biglang tumunog ang radyo ng pulis. May nahanap daw na wallet sa isang tindahan ng hopia. Naiwan daw ito sa ibabaw ng estante habang namimili si Jiwoo. Hindi ito ninakaw. Itinago ito ng tindera para ibalik. Nang makuha muli ni Jiwoo ang wallet niya, kumpleto ang laman. Walang kulang kahit 1 piso. Yakap-yakap niya ito habang umiiyak sa tuwa. Inalok ko ng pera si Miguel at ang iba pang tumulong bilang pabuya.
Pero tumanggi si Miguel. Naku, huwag na po sir. Masaya po ako na nakatulong. Ganyan po talaga kami dito. Doon ako nawalan ng salita. Kung sa Seoul ito nangyari, sa gitna ng rush hour, karamihan ay lalampasan lang ang isang umiiyak na bata. Walang hihinto para mag-alay ng oras, tubig, at tulong ng walang kapalit. Bumalik kami sa hotel na pagod pero puno ng emosyon. Kinwento ko ito sa ibang guro at estudyante sa hapunan. Namangha silang lahat. Grabe, ang babait pala talaga nila, sabi ni Jiwoo, na ngayon ay nakangiti na. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang laptop ko at nag-search tungkol sa Filipino hospitality at safety in Manila. May mga krimen tulad sa ibang bansa. Pero ang statistics ng pagtulong sa kapwa ay mataas. Ang kultura ng pagmamalasakit ay buhay na buhay. Tinawagan ko si Teacher Lee. Gising ka pa ba? Gusto mo bang lumabas? Tayong mga teacher lang. 11:00 na ng gabi. Pumayag si Teacher Lee, kasama sina Teacher Kim at Teacher Park. Gusto kong makita kung totoo bang ligtas ang gabi. Pumunta kami sa Manila Bay Area, sa may Dolomite Beach at Baywalk. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga poste. May mga pamilyang nagpipiknik pa rin. May mga magkasintahan na nakaupo sa seawall at pinapanood ang dagat. May mga nagbibisikleta. Naglakad kami ng naglakad. Napadpad kami sa isang 24 oras na convenience store, Uncle John's. Pumasok kami para bumili ng beer at chichirya. Ang cashier, kahit puyat, ay bumati ng masiglang good evening po. Hindi ba nakakatakot magtrabaho ng ganitong oras? Tanong ko. Naku, hindi po sir, sagot niya. Sanay na po kami. Marami namang tanod at pulis na umiikot. At saka, mababait naman po ang mga tao dito. Lumabas kami at naupo sa isang bench malapit sa Rizal Park. Ang hangin ay presko na dahil gabi na. Alam nyo, sabi ni Teacher Kim habang umiinom ng San Miguel beer, mali ang akala natin. Ang akala nating magulo may sariling ayos. Ang akala nating delikado, puno ng pagmamahal. Nakita namin ang isang grupo ng mga kababaihan na naglalakad ng mag-isa pa uwi galing trabaho. Kampante. Walang takot na lumingon-lingon. Doon ko napagtanto, ang kaligtasan dito ay hindi dahil sa higpit ng batas, kundi dahil sa pagbabantay ng komunidad sa isa't isa. Ikatlong araw. Binisita namin ang isang science high school sa Quezon City. Akala ko ay luma at sira-sira ang pasilidad. Muli nagkamali ako. Bagamat ang gusali ay may katandaan, ang mga kagamitan sa loob ay high-tech. May mga smart LES, tablets, at robotics lab pero ang higit na tumatak ay ang interaction. Ang mga estudyanteng Pilipino ay napakabibo. Wala silang hiya sa pakikipag-usap sa Ingles. What do you do for fun? Tanong ng estudyante namin. We go to the mall, watch movies, or play basketball sa court sa barangay, sagot ng isang Pilipinong estudyante. Sometimes we stay out until siyam eating street food. Gabi na yun ah. Hindi ba delikado? Tanong ng estudyante namin. Tumawa ang mga Pilipino. Hindi naman. Basta kasama ang tropa. Maliwanag naman ang kalsada at maraming tao. Masaya ang gabi sa Pilipinas. Ang key fear of the night na dala namin mula sa Korea, kung saan ang gabi ay para lang sa pag-aaral o pag-inom, ay iba dito. Dito, ang gabi ay buhay. Ika-4 na araw. Tagaytay at Taal Volcano. Ang tanawin ay nakapigil hininga. Ang lawa sa loob ng bulkan. Ang simoy ng hangin. Kumain kami ng bulalo. Ang init ng sabaw ay perfect sa malamig na klima ng Tagaytay. Si Jiwoo, na nawalan ng wallet, ay lumapit sa akin habang nakadungaw kami sa Taal. Sir, sabi niya, ito na yata ang pinakamasayang field trip ko. Akala ko dati nakakatakot dito. Pero na-realize ko, kahit saan naman may masama, pero dito, mas marami ang mabuti. Tumingin ako sa kanya. Ang batang ito, na noong una ay ayaw sumama, ngayon ay ayaw nang umuwi. Huling araw. Pag-alis. Nasa Terminal 3 na ulit kami. Tapos na ang check-in. Nasa boarding gate na kami. Tahimik ang lahat. Napansin ko si Sujin, isa sa mga estudyante na sumisinghot. Umiiyak siya. Ayoko pang umuwi, sabi niya. Mamimiss ko si ate na nagtitinda ng souvenirs. Mamimiss ko yung smile ni Kuya Guard.
Isa-isang nag-iyakan ang mga estudyante. Kahit ang mga lalaking estudyante na nagpapakaastig ay nagpupunas ng mata. Si Jiwoo ay humagulgol. Babalik ako. Pangako, babalik ako dito. Ako, na isang veteranong guro na hindi kailanman umiyak sa harap ng klase, ay naramdaman ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Pinigilan ko pero tumulo pa rin ang luha. Ang mga staff ng airline sa gate ay nakatingin sa amin, nakangiti ng may habag. Inabutan nila kami ng tissue. Ingat po kayo. Come back again, sabi nila. Habang naglalakad kami sa tube papasok ng eroplano, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang watawat ng Pilipinas sa di kalayuan. 5 araw lang. 5 araw para wasakin ang 35 taon ng maling akala. Akala ko ang Pilipinas ay bansang dapat iwasan. Pero napatunayan ko na ito ay bansang dapat yakapin. Isang bansa na bagamat hindi perpekto, ay mayamang hindi matutumbasan ng pera, ang init ng pagtanggap at ang tunay na malasakit sa kapwa. Pagbalik sa Seoul, sinalubong kami ng mga magulang. Iba ang aura ng mga bata. Masasaya sila, puno ng kwento. Ang nanay ni Jiwoo ay lumapit sa akin. Sir, ano pong ginawa niyo sa anak ko? Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang kabaitan ng mga Pilipino. Yung wallet incident. Salamat po sa pag-aalaga. Hindi po ako ang nag-alaga, sagot ko. Ang mga Pilipino po ang nag-alaga sa kanya. Kumalat ang kwento sa social media. Ang litrato ni Jiwoo kasama ang pulis at si Miguel, ang litrato namin sa iis ng hating gabi, ang video ng mga estudyante na kumakain ng balut at tumatawa. Nag-viral ito. Libo-libong comments at shares. Ligtas pala talaga doon? Gusto ko ring pumunta. Ang ganda ng ngiti nila. Makalipas ang 1 linggo, 400 magulang ang pumirma ng petisyon, hindi para magreklamo, kundi para hilingin na ang ibang batch ay sa Pilipinas din dalhin. Pagkalipas ng 1 buwan, kinontak ako ng Seoul Education Office. Gusto nilang gumawa ako ng report tungkol sa citizenship and safety in Southeast Asia na nakapokus sa Pilipinas. Isinulat ko ang lahat. Ang disiplina sa pila, ang bayanihan sa oras ng gipit, ang resilience at saya ng mga tao. Binigyang diin ko na ang kaligtasan sa Pilipinas ay hindi galing sa baril, kundi sa puso ng mga tao. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas. Ang flights mula Seoul pa Manila at Cebu ay tumaas ng 180%. Ako? 2 beses na akong bumabalik taon-taon, dala ang mga bagong estudyante. Sa bawat seminar na dinadaluhan ko, lagi kong sinasabi, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi. Gamitin niyo ang inyong mga mata. Pumunta kayo sa Pilipinas. Ang bansang inakala kong impyerno ng trapiko at gulo, ay siya palang langit ng pakikipagkapwa-tao. Doon sa departure hall ng Incheon, noong araw na iyon, yumuko ako hindi dahil sa hiya sa aking pagkakamali, kundi bilang pagpupugay sa isang bansang nagturo sa akin ng pinakamahalagang leksyon sa buhay. Na ang tunay na yaman ng isang bansa ay wala sa taas ng gusali o bilis ng tren, kundi nasa init ng palad na handang umalalay sa dayuhang nadapa. Mahal ko ang Pilipinas. At habang buhay kong dadalhin ang leksyon ng 5 araw na yon.